We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Ilang transport group sa iba't ibang lugar dito sa probinsya hindi nakiisa sa isinasagawang tigil pasada ng grupong Manibela ngayong araw. May detalye si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas live. Zen? Cecil, nagpapatuloy ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan dito sa Iloilo sa kabila ng isinasagawang kilos protesta. Nagsasagawa ngayon ang ilang transport group sa bansa ng malawakang tigil pasada na sinasabayan din ng kilos protesta. Bahagi ito ng pagkondena at pagtutol sa PUV Modernization Program. Sa December 31 na ang deadline ng consolidation o pagbuo ng kooperatiba ng mga traditional jeepney driver at operator. Pero ang Autopro Pangasinan hindi nakilahok sa tigil pasada. Hindi kami kasali dyan. Lahat ng mga transport cooperative sa buong Pangasinan nagsabi sa LTFRB Region 1 na walang sasama sa strike. Hindi rin sumama sa tigil pasada ang ilang transport group sa Pampanga. Hindi rin sumali sa tigil pasada ang mga transport groups sa Ilocos Sur, pero kaisa raw ang mga miyembro ng PUV sa ipinaglalaban ng ibang transport groups hinggil sa jeepney modernization. May isang grupo naman ng mga tsuper at operator sa Camarines Norte ang nagpahayag na makikiisa sila sa malawakang tigil pasada ngayong araw. Ito'y sa kabila ng kakaunting bilang ng mga ito dahil ayon sa presidente ng DAET Santa Elena Drivers and Operators Association, hindi raw makikiisa ang karamihan sa mga tsuper at operator mula sa ibang bayan. Normal naman ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan sa Western Visayas ngayong araw matapos mapagkasunduan ng koalisyon ng transport sector sa rehiyon na hindi sasama sa transport strike ng malayang alyansa ng bus employees at laborers o Manibela. Sa inilabas na unity statement ng grupo, sinabi nito na suportado nila ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVM ng gobyerno. This will benefit the operators, drivers, and at the same time we create additional jobs like mga conductors, dispatchers. Wala ring tigil pasada sa Cebu ngayong araw. Ito ay ipinagbigay alam ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston Cebu. Ayon naman sa Northern Mindanao Federation of Transport Service Cooperative, hindi sila sang-ayon sa transport strike ng grupong Manibela ngayong araw. Cecil, ayon pa sa transport leaders, operators at drivers sa Western Visayas, sa oras na magkaroon ng problema sa implementasyon ng PUV Modernization Program, ay handa naman silang talakayin ito sa stakeholders. Cecil? Maraming salamat, Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Umano'y dancing sun nasaksihan sa San Remigio, Cebu. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Viva Maria! Hindi magkamaya ang mga debuto ni Inang Maria nang makita ang umano'y dancing sun. Ito ang kuha ng isang netizen noong Biyernes na umaga sa labas ng replika ng Kapilinya di Fatima sa bayan ng San Remigio, Cebu. Pinatotohanan ng isang candle vendor ang kuha sa video. Ayon kay Adelaide Aguilar, nangyari umano ang dancing sun sa kaligitnaan ng isinasagawang misa sa loob ng chapel bandang alas 6 ng umaga noong October 13. Sa tagal na niyang nagbebenta ng kandila, unang beses niyang
magkasaksi ng ganitong phenomenon. Tinood gina sir, nagtanaw gimin, nagsigi ko kog hilak. Ayon sa kanya, naging emosyonal ang mga taong nakasaksi na makita umano nila ang imahe ng Birhen sa minamasdan nilang araw. Pahayag na pinatutuhanan ng isa pang dibuto ni Inang Maria na si Victoria Orsunal. Giit ni Orsunal, totoo at hindi edited ang mga kumalat ng video na nagpapakita sa Dancing Sun. Ang sun, murag nagkanang, sige bisag ingon na sa iyo sayaw. Nya mo lain-lain ay yung color. Pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak ang lugar, isang araw matapos mangyari ang insidente. Wala nakita ang kakaiba sa nasabing lugar. Ayon sa chaplain ng chapel, ang Archdiocese of Cebu ang magpapalabas ng opisyal na pahayag ukol sa nangyari. Hanggang sa mga oras na ito, wala pang ipinalabas na official statement ang simbahan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang residente sa Legazpi City, Albay ang may natagpuang isang uri ng bato na hinihinalang meteorite. Kung ano ito, alamin natin sa report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Halos ilang linggo na ang nakalipas mula nang mahukay ng alagang aso ni Libita ang isang kakaibang bato sa kanilang bakuran sa Legazpi City, Albay. Bagamat hindi ito kalakihan, pero halos 2.9 kilos ang bigat nito at maging ang grinder, hindi raw ito kayang pirapirasuhin. Dahil dito, nagduda na sina Libita na baka isang meteorite ang naturang bato. At para makumpirma ito, sinamahan ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia si Libita sa tanggapan ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Bicol. Dito isinailalim sa ilang pagsusuri ang naturang bato ng geologist na si Emar Basilan. Matapos lamang ang ilang minuto, ayon kay Basilan, hindi meteorite ang bato kundi isang hematite rock na ginagamit bilang isa sa mga materyales sa paggawa ng bakal. So yung hematite, which is iron oxide, mayroon po siyang karakteristik na reddish to brown na streak dito sa streak plate. Then, check din po natin yung kanyang magnetic characteristic. So ang hematite po kasi, magnetic siya. Ayon kay Basilan, ang isang meteorite ay may itim na kulay at may mga white spot na kapag kiniskis, walang naiiwang kulay. Okay lang po. Naaraman na kung anong klaseng mineral iyan, na kung anong klaseng gapo siya, sir. Medyo relax na ako dahil nang pag-iisip na kung anong klase siya. Nilinaw naman ng MGB ang paniniwala ng publiko na mataas ang halaga ng isang meteorite. Pero ayon sa ahensya, hindi gaanong mahalaga ang meteorite dahil wala naman daw itong pwedeng paggamitan na hindi tulad ng ilang uri ng bato. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iginawad ang Heroes Welcome sa namayapang OFW na si Margaret Garcia. Unang araw ng buron ng Pinay OFW na pinatay sa Saudi Arabia, binisita ng mga opisyal ng OWA at DMW. Ang detalye sa ulat ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Imbes na masayang reunion, pagluluksang na naig sa muling pagkikita ng pamilya Gonzales at Garcia sa Barangay Away, San Jacinto, Pangasinan. Nakaburol na sa kanilang bahay si Margaret Garcia, ang Pinay domestic helper na pinatay sa Saudi Arabia ng kapwa niya domestic helper. Hindi natin masabi kung anong klase ng pananaksak sa kanya, kaya hindi agad-agad maalis sa yung sakit. Bumisita sa burol ang mga lokal na opisyal at mga opisyal ng OWA at DMW. Ayon sa OWA, inggit ang motibo ng Kenya National sa pagpatay kay Margaret. Nagkaroon ng parang inggitan. So, una, hiniwalay ng kwarto hanggang sa tinerminate na. Sa kasamaang palad, bumalik daw ito, pinutol yung mga CCTV at ginawa yung krimen. Nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulila ng biktima ang provincial government ng Pangasinan. Ito po, malaki po ang epekto sa ating kababayan at sa mga pamilyang naiwan po natin ang ating pong pag-alis.
lalong-lalo na po sa ganitong sitwasyon. Ginawaran ng Heroes Welcome at nakatanggap ng financial assistance ang pamilya at scholarship grant sa 2 anak ni Marjoret. Kalakip nito ang pangako ng DMW na makakamit ng pamilya Garcia ang hustisya. May abogado tayong hinire sa Saudi, lalo na dito sa kaso ni Marjoret. At siguraduhin makakamit natin ng hustisya sa sino mang gumawa ng krimen laban sa ating mga OFWs. Sa kabila ng nangyari kay Marjoret, tiniyak ng DMW na hindi apektado ang deployment ng mga domestic helper sa Saudi Arabia. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang 3 buwang gulang na lalaking sanggol na dinukot ng isang babae sa Southern Philippines Medical Center o SPMC sa Davao City na rescue ng kapulisan. Suspect agad na nadakip. Hinuli ng Bahada Police sa Davao City ang suspect na 36 anyos na babae sa bahay nito sa Mintal Relocation sa Tugbok District sa Davao City. Ito'y matapos makuhanan ng CCTV ng ospital na tinangay nito ang isang 3 buwang gulang na lalaking sanggol. Ayon sa suspect, hihiramin niya lang daw ang sanggol upang ipakita sa kanyang live-in partner matapos na mawala rin daw ang baby niya 1 buwan matapos siyang manganak dahil kinuha raw ng nagpaanak sa kanya. Itinanggi naman ng live-in partner na may kinalaman siya sa pagtangay sa bata. Base sa investigasyon, humingi raw ng breast milk ang suspect sa ina ng bata. Habang kumukuha ng breast milk ang ina, kinarga raw ng suspect ang sanggol at hindi na namalaya ng ina na unti-unti nang lumalabas ng ospital ang suspect. Dinala na ng CSWDO sa ospital ang bata kasama ng mga magulang nito upang ipa-check up, habang sinampahan na ng kasong kidnapping ang suspect noong Sabado. Humingi naman ng kapatawaran ang suspect sa pamilya ng bata. Ayon sa pulisya, isa sa ilalim sa psychological examination ng suspect at iimbestigahan kung tunay nga bang nawala ang anak nito. Nagpapasalamat naman ang magulang ng bata sa pulisya at sa lahat ng tumulong upang mailigtas ang kanilang anak. Ayon naman sa pamunuan ng SPMC na hindi sila nagkulang sa pagpapatupad ng kanilang seguridad at may mga CCTV sila sa loob ng compound ng ospital na nakatulong din upang makilala ang suspect. Alam ko naman po, kay bala ko naman pong ibalik yun, pinahanap ko na yung anak ko. Wala naman akong planong kidnapin talaga yung bata, wala. Kaya hindi ko naman siya anak. Humihingi po ako ng tawad sa kanila, hindi ko naman talaga intention yun. Patuloy ang investigasyon ng Bacolod City BFP sa sumiklab na sunog sa isang warehouse ng mga gulong sa Barangay Filisa, Bacolod City, Biyernes na gabi. Mahigit 2 oras din bago naapula ng mga bombero ang apoy dahil sa makapal na usok mula sa mga nasusunog na gulong. Umabot sa second alarm ang sunog. Partially damaged ang establishmento at tinatayang umaabot sa 4.2 million pesos ang naitalang danyos. Wala namang naiulat na sugatan o nasawi sa insidente. Museo de Bacara tampok ngayong Museum and Galleries Month. Nasa mahigit 20,000 turista bumibisita sa museo kada taon ayon sa Municipal Tourism Office. Ang detalye sa ulat ni Gab De Luna mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang dating kumbentong ito ng St. Andrew the Apostle Parish Church sa Bacara, Ilocos Norte, tinatawag ng Museo de Bacara ngayon. Hindi aakalaing may itinatagong yaman ng kultura rito dahil nakasilid ang mga ito sa gilid ng simbahan. Ang mga artifact galing mismo sa mga ninuno ng mga Bacareño. These are contributions from the community. Wala kaming binili dito. So this represents dedication, hard work, perseverance, courage, strength ng mga taga-Bacara. Laman ng museong ito ang pinaghalong religious, agricultural at livelihood artifacts. Kaya naman kahit saan ka lumingon ay talaga namang nakakamangha ang detalye ng mga kagamitan. Pinakaiingatan daw ang seryales na gawa sa silver dahil galing pa raw ito sa simbahan. Ang pinakamatandang kagamitan, ang tampipi o sinaunang maleta, umaabot na ito sa 1 siglo. Taon-taon, dinarayo ang Museo de Bacara ng mahigit 20,000 turista. Makikita mo pagka Holy Week na lang ang tourist arrivals namin nasa 8 to 10,000. Ang busiest na tourist arrivals, nakaka-enlist kami starting October hanggang May.
Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bunsod ng tigil pasada na ipinapatupad ng Manibela, ito ang mga paaralan na nagkansela ng klase at mga paaralan na nagpatupad ng online classes. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Ang update sa 3 OFWs na nasawi sa gera sa Israel, alamin sa ulat ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kahit yung buhay ko na lang po, kabalit po ng kaligtasan po niya. Kasi marami pa siyang pangarap. Hindi na niya matutupad ngayon, biglaan. Walang salitang makapaglalarawan sa kirot na nararamdaman ngayon ng mga naiwang kaanak ni Angeline Aguirre Torre, ang Pinay caregiver na namatay sa kaguluhan sa Israel. Hindi raw nila inakalang ang masayang selebrasyon noong nakaraang taon nang ikasal si Angeline. Huling beses na pala yun na magkakasamang masaya ang pamilya. Kailanman, hindi na nila masisilayan ang matamis ng ngiti ni Angeline, pero ang kanyang alaala mananatili raw sa puso ng mga mahal niya sa buhay. Sobrang hirap yung kinakabahan ka sa araw-araw, tapos pag natutulog ka, bigla ka nalang magigising, bigla mo siyang hanapin. Ang hirap talaga tanggapin kahit ngayon hindi mo pa matanggap sa sarili mo. Nagsisilbing lakas daw ngayon ng pamilya ang suporta, pagmamahal at pakikiramay, maging na mga taong hindi nila personal na kilala. Bukod sa pakikipag-ugnayan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya, personal din daw na tumawag sa pamilya ni Angeline si Israeli Ambassador Ilan Flos at nagpapasalamat sa kabayanihang ipinakita nito. Nakipag-ugnayan na rin ang embahada ng Israel sa pamilya ni Angeline para mabilis na maiuwi sa bansa ang labi ng kaanak. Nagpaabot na rin ng tulong pinansyal ang DSWD sa mga kaanak ni Angeline. Nitong Sabado, bumisita rin sina OWA Administrator Arnel Ignacio at DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak. Tiniyak nilang ginagawa ang lahat para mapabilis ang repatriation. Hindi lamang pag-uwi ng ating yumaong kababayan, kundi yung kapatid na nandoon. At ang status ay okay na sa employer kasi kino-coordinate din yan sa employer para hindi ma-discourage yung trabaho. Kung ano yung matutulong, kailangan aralin natin mabuti at ibigay ka agad-agad. Nagpapasalamat ang pamilya ni Paul Vincent Castelvi sa mga nagpakita at nagpaabot ng intensyon na tumulong sa kanila. Si Paul, natubong City of San Fernando sa Pampanga, ay isa sa 2 OFW na nasawi sa kaguluhan sa Israel. I-cremate na lang ang katawan ni Paul sa Israel base sa huling pag-uusap ng kanyang pamilya sa kanyang asawa na isa ring OFW doon. Ayon sa ama ni Paul, higit sa tulong pinansyal, hangad nila na mabigyan ng gobyerno ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang anak. Nagpa-extend pa ng kusina ng kanyang bahay sa Cadiz City, Negros Occidental ang OFW na si Loretta Alacre. Ayon sa mga kaanak, paghahanda sana ito sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas sa Disyembre para ipagdiwang ang kanyang ika-50 kaarawan. Isa si Loretta sa 3 Pilipinong nasawi sa gera sa Israel. 2015 pa huling nakasama ng kanyang pamilya si Loretta, kaya sa halip na paghahanda sa kanyang kaarawan ay ang pag-uwi ng kanyang bangkay ang inaasikaso ngayon ng kanyang pamilya. Gusto gid namon nga mga dala di sa kay tiway man para nga makita gid sa namon, ma'am. Kay pila-pila man katuig nga way namon sa makita. Ang mga kaibigan ni Loretta sa Israel ang tumutulong at nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang katao habang sugatan naman ang 4 na iba pa matapos mabagsakan ng malaking sanga ng puno ng akasya sa gilid ng kalsada sa Barangay Anameam sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Ayon sa report ng barangay, magkakasamang tumawid at naghihintay ng masasakyan sa gilid ng kalsada at ilalim ng naturang puno ang mga biktima matapos dumalo sa isang pagtitipon.
hanggang sa bigla na lamang bumagsak ang malaking sanga ng puno sa kinatatayuan ng mga biktima. Agad rumisponde ang mga otoridad at itinakbo ang mga ito sa ospital. Dahil sa malalang tama, binawian ng buhay ang isang lalaki habang patuloy na nagpapagaling ang 4 na babaeng kasama nito. Maliban sa mga biktima, nadamay din sa insidente ang nakaparadang jeep sa gilid ng kalsada. Ang mga nararanasang pag-ulan sa probinsya ang isa sa tinitingnang dahilan kung bakit naging marupok na ang sanga ng naturang puno. Sa ngayon, hiling ng barangay na maputol na ang mga puno sa gilid ng kalsada para maiwasan na ang mga ganitong aksidente. Kami po ay nananawagan sabihin kung pwede po putulin na po yung mga kahoy na nasa tabing kalsada kasi baka hindi lang nga po yung mangyari. Talagang kahit po sa kung anumang katulad po magtatagulan na naman po ay yung mga puno talaga po ay sagabal na po. Basag ang salamin at tila na yuping lata ang unahan ng isang van nang makasalpukan ng isang truck sa Maharlika Highway sa bahagi ng Santa Maria sa Calawag, Quezon. Patay na nang dalhin sa ospital ang driver ng van. Ang isa sa 2 nitong pasahero nasawiri na maipit sa lakas ng pagkakabangga sa truck. Sa impormasyon ng pulisya, nasa southbound lane ang truck sa direksyon Pabicol nang mabulaga sa kasalubong na van. Sa lakas ng banggaan, wasak din ang unahan ng truck. Sugatan ang driver nito, agad siyang isinugod sa ospital. Lumalabas pa sa inisyal na investigasyon na nawalan ng kontrol sa manibela ang nasawing driver ng van dahilan ng banggaan. Inaalam pa ang kabuang danyo sa aksidente habang nagpapatuloy ang investigasyon. Mahigit 216,000 bokashi balls na makatutulong para malinis ang tubig sa ilog, inihulog sa Kalumpang River sa Batangas City. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mayaman sa likas na ganda ang lungsod ng Batangas. Ang Kalumpang River ang pinagkukuhanan ng makakain at hanap buhay ni Errol ng mahabang taon. Pero sa paglaon ng panahon, napansin niya raw na pahirapan na ang paghuli sa biyaya ng ilog. Mahirap po talaga ngayon. Dahil po sa basura. Sa halip na isdang mahuli namin, basura pa ang sumasabit sa lambat. Ayon sa Batangas City Environment and Natural Resources Office o CTENRO, nasa Class D ang ilog Kalumpang at gusto nilang maiangat sa Classification B ang ilog. Ayon sa opisina at sa DENR, hindi pa malala ang polusyon sa ilog. When we say Class D, ibig sabihin ay talagang receiving bodies of water lang ang pwede sa kanya. Yung Class B is recreational water. Pwedeng maligo, mag-swimming, mag-fishing, everything. Pero bago pa man humantong sa kinatatakutang pagkawala ng likas na yaman, sagot sa paglilinis ng Kalumpang River ang binilog na lupang ito. Bokashi balls kung tawagin na hinango sa teknolohiya sa Japan. Pinagsama-sama itong garden soil, carbonized rice, molasses at mga organic materials. Nakatutulong daw para mas maging malinis ang kalidad ng tubig sa ilog. Mahigit 216,000 na bokashi balls ang sabayang ibinato mula sa magkakaibang tulay sa lungsod. Inaalis ng bokashi balls yung mga domestic septic waste sa mga ilog, sa mga daluyan ng tubig, tapos ibinabalik niya sa natural na ecology ng tubig. Ayon sa LGU, hindi ito ang pangmatagalang solusyon kung gusto pang mapakinabangan ng mga residente ang Kalumpang River. Disiplina pa rin daw ng taong bayan ang kailangan sa pagpapanatili ng kalinisan sa ilog. Kung tutuusin, simpleng bilog na lupa lang ang bokashi balls. Pero ang lupang pinagsama-sama, katulad lang din ng nagbubuklod na disiplina. Anumang maliit na hakbang ay may malawak na patutunguhan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Limang lalaki ang inaresto ng Cagayan de Oro City Maritime Police Unit sa bayan ng Hasaan, Misamis Oriental matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng drum-drum na gasolina sa tabing kalsada. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao.
Arestado ng Cagayan de Oro Maritime Police Unit ang 5 lalaki na nahuli sa aktong nagbebenta ng mga gasolina sa tabing kalsada sa Barangay Solana sa bayan ng Hasaan, Misamis Oriental. Ayon sa pulisya, pabalik na ang team nito sa kanilang patrol base sa lugar mula sa routine patrol nang mapansin ito ang grupo ng kalalakihan na ibinababa mula sa mini elf truck ang 4 na drum at mga galon na may lamang gasolina. Delikado po na siya, sir. Labi na kung drums ng mga petroleum product na nasa highway nga nagpidling sila, sir. Na maging proper nga disposal ani sa mga product. Hindi na humarap sa kamera ang mga nahuli, ngunit aminado naman sila sa kanilang ginawang pagbibenta. Inutusan lang daw sila ng kanilang amo na nagmamay-ari ng isang sarado ng gasolinahan. Hindi rin daw nila alam na bawal magbenta ng tingi-tingi na produktong petrolyo sa kalsada. Ignorance of the law excuses no one. So di kita pwede matakabaluan ng mga balaod. Nasa kustodiya na ng Cagayan de Oro Maritime Police Unit ang mga gasolina na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 pesos. Samantala, dinala na sa piskalya ang 5 sospek na hindi na pinangalanan ng pulisya at posibleng maharap sa kasong illegal selling of petroleum products. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Pauliap, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahalagahan ng kawayan alamin mula sa mga bamboo experts sa gaganaping bamboo training and seminar sa Antipolo City ngayong October 21. Ito ang 23rd Bamboo Training and Seminar na may temang Learn and Earn from Bamboo Experts. Ang pagsasanay ay pinangunahan ng Carolina Bamboo Garden Philippines. Kasama sa tatalakayin ang pagsaukol sa bamboo growing management, propagation at harvesting. Mga kapuso, 70 days to go na lang at Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.